Hello guys, welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin kung ano ba yung ginagawa ko for our daily routine. So ito i-share ko sa inyo guys kung ano yung activities na ginagawa ko as player ni Cabal, since 4 shielder yung gamit natin and hindi tayo naka-gunner. So ito yung main character natin guys. So, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and then click yung bell icon para lagi kayong notify. And also, don't forget to follow us on Facebook para sa ating mga updates and Cabal contents. So, let's start. So, yan guys, pagpasensyaan nyo na, may nag-grinder sa labas. Rinig na rinig, no? Pero okay lang. I-share ko lang sa inyo guys yung aking apat na strategy for daily routines. So akin to guys, ibig sabihin base ito sa tagal kong naglalaro ng Cabal. I-share ko sa inyo para may apply nyo dito sa Cabal C server. So umpisa natin guys sa ano ba yung una kong ginagawa sa after ko magbukas ng ng Cabal. So pag na-open ko na yung Cabal ko guys, ang una kong ginagawa ay itong 5. So, ilabas natin sa screen, no? So, kailangan mong i-receive yung mga sumusunod. Ito yung guys na unang-una kong ginagawa pagka-open ng account. So, you need to receive the following. Unang-una is yung service gift box. So, saan mo makukuha yung service gift box? Click nyo yung Cabal menu. Ito siya guys. Special gift box. So, kailangan mo mag-collect dyan ng mga coupons. So, ito siya guys. Ito yung itsura niyan. Ayan guys. Special coupons. And ang dito, ang maganda dito, pwede mo siyang magamit sa dungeon entries. Mamaya ipaliwanag ko. So, second will be the login reward. So, saan siya makikita? Cabal menu pa rin. And then, click nyo yung event. And then, attendance. So, dyan guys yung login rewards, no? Palagi ko yung tinitingnan kung nasaan na ba akong status sa daily open ko ng Cabal. Kahit naman may trabaho kayo guys, open nyo lang na isang beses, click nyo, receive nyo muna yung first daily routine nyo or yung daily routine ko kasi ganun before ako pumasok, open ko lang saglit, receive ko lang lahat, and then yung following steps after work na. So yun. So second will be the third is will be the guild treasure. Since guild leader tayo guys, pupunta kayo sa guild, nasa menu pa rin guys and then, click yung guild treasure. Kapag meron kayong guild, so may lalabas dyang guild treasure list. And kailangan mo siyang i-receive lahat. Para makaka-receive kayo ng mga items and option scrolls. So, fourth will be the free dungeon entry. So, yung free dungeon entry, kailangan nyo pumunta ng Bloody Ice. Ayan. And then, go to corner, itong instructor. Click nyo siya. And then, meron siyang quest. Ayan. Off nyo lang yung auto. Then, what kind of policy yan? Click nyo lang siya. And then, dito kayo mag-select kung ano yung naka-plan ninyo. Or, yung papasukin yung dungeon. Kasi ako, ang madalas kong kinukuha dito is yung S1. S1 or itong Apocalypse. Ayan. Kasi, may reason kung bakit yun yung dalawang dungeon na madalas kong kinukuha. Kapag kasi kinuha ko yung ito, nasaan na siya? Ito, 'di ba? Kinuha ko na siya. So itong dalawa yan So for the itong IC1 ay ang target ko diyan ay yung Lycanos weapons. So yun yung target ko diyan. And then sa B1F naman is mga upgrade core high and upgrade core highest. And then, syempre, kasama na yung 4-score high and then 4-score highest. Hindi ko na kinukuha yung upgrade core low or something. Or yung medium. Hindi na. Nandun na ako sa segment ng high at saka highest. So, maya explain ko yan. And last, sa kailangan nyo i-receive, no? Sa madalas ko nire-receive daily is yung agent shop. Sine-check ko siya maigi. Itong agent shop. So, yan yung pang 5. Wait lang, open natin ulit. Ayan, yung agent shop. So, titingnan nyo lang naman kung may nabenta or wala. So, pag wala, nire-remove ko yan. Ayan. So, ganyan lang siya guys. Palagi ko yung chine-check.
Once na receive ko na yung 4 na nauna, so chine-check ko na yung agent shop kasi baka may nabenta or pandagdag gems din. So yan yung first move guys, receive the following. Yun yung madalas kong ginagawa. Pagkabukas ng kabal, yun na kagad yung ginagawa ko. Receive mo muna lahat for that day. Kasi daily, iba-iba yung nangyayari kay kabal. So, kailangan mong i-receive yun day by day. So, next will be sorting items and yung potions. So, balik tayo sa Portlox. So, dito, sa sorting items, tatlo yung madalas kong ginagawa. Sorting ng scrolls, craft materials, at saka warehouse. So, unahin ko dyan is yung warehouse. So, dito sa warehouse kasi, general cleaning ako ngayong araw. So, wala yung mga scrolls. Ayan, clear. Kasi ito, vehicle option scroll yan, tsaka costume eh. So, walang mga scrolls. Pero, ang laman yan, mga craft material na 2 slot. Ayan, puro 2 slot. So, yan. Sa Lycanos, ayan, pinaparm ko yan, Lycanos na yan. May gagawin kasi ako dyan. And then, puro 2 slot yan, wala kayong makikita 1 slot yan. Ayan, puro 2 slot. And then, yung mga costume and etc. So, palagi ko yung inaayos. And ngayong araw is, babaklasin ko lahat yan dyan. Kasi may ilalagay ako dyan mga mas importante kaysa dito sa mga nandito. So, yun yung madalas kong ginagawa. Sorting. Kaya matagal ako dyan kay Chloe. And then, craft materials. Sa craft materials, guys, tulad nun, tinanggal ko yung craft materials doon. Nandito na yung craft materials. So, meron ako dito mga scrolls. And yung dami ng scrolls, guys. And then, yung craft materials natin, itong mga disc. Disc ang target ko, guys. Disc. Tapos, itong mga maliliit na to, pinabasag ko yan. So, ginagawa ko yung jewel cube. So, soon, papaliwanag ko kung para saan yung jewel cube na yan. So, dyan ko kinukuha yung craft material. Since, kung pupunta kayo kay Minu, wala pa yung craft ito. Itong nasa gitna, katabi ng quest. Wala pa yung craft, kaya hindi ko magamit yung mga yan. Pero lahat yan, iniipon ko para once na nirelease nila or nag-level cap at pwede na mag-craft, doon na ako mag-uumpisa. And naka-prepare na yung mga craft material. So, nandito din yung Astral Skull, Machinery Head, meron pa eh. So, madami yan. Ito, Rowena Station, ay, hindi pa pala yan. Entry pala yan. Powerful Core, Beetle, tapos itong Parasited Berry. So, yan yung mga sinusort natin every time. Every day. So, itong scrolls. Wait lang ha. Yan. Sa scrolls natin, ayan, madalas ko yan kinukuha. Hanggang sa makaipon ako ng 127 ng ganun-ganun lang. So, hindi kayo namamalayan kung ano dyan. Pero double check ko yan palagi kasi baka mamaya merong scroll na SSA or MSA na naligaw dyan or MCR. So, palagi ko yan chine-check day by day. Kasi, pag auto dungeon ka, auto extract ako, kaya matik yan. May mababasag na ano dyan, na mga scrolls. So, yun yung second, no? Sorting of items. So, scrolls, materials, and then warehouse. And meron pang isa akong ginagawa madalas. Itong Fury Potion. Ayan. So, chine-check ko yung number niyan at kung anong araw, or kung anong dami yung may expired. Tulad nito, may expired na to. So, aalisin ko yung ibang Fury Potion. Ililipat ko sa, dito sa number 8. Ayan, dyan. So, para hindi siya magalaw. Kaya kung mapansin nyo yung organizer ko, ay yung tab 8 ay naka-off. So, yan yung ano natin. Yan yung madalas kong ginagawa, guys. So, inuuna ko muna magamitin yung mga may expire na. So, yun. And then, even sa dungeon entries, chine-check ko yan. So, yun. So, number 3, farming. So, ito na. Dito na papasok yung daily routine ko, guys. Farming. So, paanong diskarte ko dito? So, nahati kasi ang farming ko everyday ng 3. Ay, ng 4 pala, sorry. 4. Number 1 is yung dungeons. Second is Chaos Arena. Third is Eka or yung Eternal Chaos Arena. And then number 4 is DX Dungeons. So dito kasi day by day nagra-run ako at least 5 runs each yon. Kumbaga 5 runs ng
For example, ito, 5 runs ng IC1, 5 runs ng Steamer Crazy, 5 runs ng S1, 3 runs ng FT2. So, depende. Kasi day by day, hindi naman yan basta-basta matatapos. And, lahat yan pinapasok ko ng solo. Sa FT2 lang ako nagpo-party. Dahil, di ko kinakaya dahil kulang yung damage ng character ko. Pero the rest, lahat ng dungeon ay solo ko na. So, dito, labas ko yung sa screen yung guys, no, dungeons na pinapasok ko. Sa dungeons na pinapasok ko guys ay S1, 5 runs, SOD 5 run, EOD B2F 5 runs, and then FT1 5 runs. So, daily ganun lang yung run ko. So, overall 20 runs per day. Iba-ibang dungeon and naka-auto lang yan. So, meron pa akong ginagawa day by day. So, habang nagpa-farm siya or entries, then babalikan ko lang, lipat ng entry, then ganun lang siya. So, simple lang, wala pang isang oras yan. So, yung 4 na yan. And ano ba yung goal? Or bakit ganyan yung sistema ko day by day? So, number 1, ang kailangan ko dyan is ALS. Second is yung UCH, ito. Yung mga upgrade core. So, yan, yung mga upgrade core na yan. And then, 4 score high and highest. So, dalawang category na lang ng upgrade ang hinahanap ko, yung upgrade core high at saka highest, and then 4 score highest at saka 4 score high. Kasi yung may gamit yung mga yan, especially the 4 score highest. Ang daming gamit niyan. So, next is yung rare items. So, pag rare items, katulad ng mga ganito, yan, kakaiba yan, napulot ko sa EOD B2F, no? 10 piraso, may amp pa. Hindi pa ginawang double amp or dual amp. So, yun yung mga rare items. And, tulad nito, yung mga ganyan. Rare items ang tawag ko dyan dahil pinangko-collection yan, guys. Yung mga plus 5. Plus 5, plus 4. Iniipon ko yan. Kasi, paplasan ko na lang yan and then, tsaka ako ilalagay sa collection. Easy. So, hindi na ako gumastos ng gem dyan. Kasi yung pang-upgrade ko yan, tulad na to, pang-upgrade ko yung level 5 dyan, kukunin ko dun sa na-loot na upgrade core. So, sobrang simple. And then, yung craft materials, so, dun ko rin kinukuha sa dungeons. Yung mga, ito. Yung mga disc. May mga napupulot na akong disc eh. So, sa iba, basura yan. Pero sa akin, solve yan. Sulit na sulit yan. Then, last is yung scrolls. Siyempre, scrolls yung pinaka-target ko talaga din. Scrolls, ALS, at saka yung rare items. Tsaka yung mga upgrade cores. Kasi kailangan ko yung scrolls. May gamit kasi ang scrolls na yan. So, next is yung CA. Chaos Arena. So, katatapos ko lang kanina. So, dito yun makikita guys. Punta kayo ng Bloody Ice. And then, go to Peddler. Si Peddler. Yan, dyan ko siya kinukuha. Bili ako ng mga, ayan, 800,000. So, ito lang muna tong dalawa. 1 and 2. Kasi yung 3 and 4, kahit kaya kong solohin yan. Dito muna tayo dahil mahal na yan. 1.5M yan. So, ito lang muna ng dalawa. So, ang target nyo dyan, so, bakit ako nag-Chaos Arena is title. So, pupunta kayong achievement, go to dungeon, and then makikita nyo sa baba. Chaos Arena. Ayan guys, oh. So, Peacemaker 1, sabihin Chaos 1, sabihin level 1 na Chaos Arena. Sa 2, ganun din, 10. And then 3, 10, 4, 10, hanggang sa 5, 6, and then yung last yung 7. So, may may titles yan guys lahat. And then, sa Eka. So, for the Eka, mabibili mo siya dito sa item shop. Under dungeon, 500 gems. So, papasok lang ako nyan kahit isang piraso per day. So, ang target ko naman dyan is itong material na to guys. Chaos Core. Yung fragment, yan. Fragment of Chaos dahil yung susunod na strategy ko guys, na sa crafting na siya. So, Eka. So, yan ang number 1 source, Fragment of Chaos. Pero, hindi dyan natatapos. Kung pagagastos ka ng 500 gems, wait lang, restart ko ulit. Naging, buggy yung buggy yung agent shop So, yung Fragment of Chaos, hindi lang yan sa Eka nakukuha. So, dito mo rin siya makakuha sa accessories. So, under belts, for example, itong 118. Sample lang guys, pakita ko lang sa inyo, bibili ako niyan.
So, kung ayaw mong pumasok ng Eka at gusto mo mag-suicide ng 118 na Fragment of Chaos, so, kiklik mo yan and then click extract. So, dito makakuha kayo ng apat na Fragment of Chaos. So, agree mo lang, then madadagdag yan dito. So, ganun siya kasimple guys. Ganun kasimple. So, hindi siya advisable. Pumasok pa rin kayo ng Eka dahil dalawa ang kinukuha ko sa Eka. Number 1 is itong Chaos. Number 1 yan. And second is yung Soul Ability. Yung tinatawag nating AXP. So, yung nakikita mo sa baba, etong nasa baba na kulay yellow or orange yan, yan ang AXP. And doon ako humahatak ng madaming AXP sa Eka. So, kaya madalas tinatambayan ko yan kapag meron akong time pa para mag-dungeon. And last is yung ating Chaos, or yung DX dungeon pala. For the DX dungeon, so ano ba yung goal ko din dyan? Titles pa rin ang goal ko dyan. At saka yung 4 score low. Ito, yan yung target ko dyan. Yung mga basura na DX. So, yung easy DX to So, 4 score low target ko dyan. Dahil pinangkakrap ko yan. Dito ko naman yan kinakrap guys. Sa Force Essence. Dahil bukas na nga yung crafting ko for that Force Essence na ang need ay 4 score low. So, pupunta tayo naman sa isa pang DX, which is the DX Premium. Since naka-premium tayo, so, pupunta kayo dito sa Dungeons, Dungeon Entry, and then Premium DX. Click nyo yung Premium DX. So, wala yata. Explorer's Journal, wala sila nakalagay. So, yun, basta, pag may premium na DX, kasi parang wala yata dito, wala nga. So, for the Premium DX, ito guys, para maintindihan nyo kung anong meron sa Premium DX. So, pasukin natin to. Try lang natin sa entrance para makita nyo guys. Kasi kung normal DX lang, mga 4 score, mga basura lang makukuha nyo. So, ito yung DX guys ito yung basurang item, ay yung basurang entry. So, ang makukuha mo lang dyan, ito. Pero 4 score lang target ko talaga dyan. 4 score low. Tapos mga extortion bracelet 1. Kasi binabasag ko yan para ma-convert sa jewel cube. So, lahat yan binabasag ko kahit plus 1 lang yan. Binabasag ko lahat yan. And then kapag nag-normal na ako, dito na ako kukuha ng mga Sigmetal items. So, Sigmetal. And then sa hard, Sigmetal pa rin. And then ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kapag nag-release sila ng Lava Hellfire na premium, ito yung makukuha nyo guys. So, pwede kayo makakuha ng upgrade core set highest, high RW3, PW5, blue, SEH highest, tapos mga PBE final damage reduction na runes. Pero since wala pa, 'di ba? So, kung sa easy mode kayo, pwede kayong kumuha ng gemstones of transcendence and lagay mo sa 5. So, para medyo laban-laban at magkaroon naman ng thrill. So, yun yung ano dyan. Yun yung point dyan. So, sa dungeon naman, so, punta naman tayo sa dungeon para may idea kayo guys. So, for example, SOD. Kagabi pumasok kami ng SOD 3. So, kaya siyang solohin. Example ito, SOD, sample lang. Pakita ko sa inyo guys kapag hardest or dinamitan nyo ng gemstone transcendence. Kunyari ito, volcanic citadel. Ito yung normal na drop. Pero ang ginagawa ko dyan, pupunta ako ng 3 or pupunta ako ng 5. Para may makuha ako mas rare pa dyan. Kasi ito na yung list of items na pwede mong makuha sa loob. Pero, syempre yung difficulty, tinataasan ko talaga. Para medyo laban-laban naman. And masubukan mo kung tatagal ka sa loob. So, at least 4 and 5. Ayan. Pero gagamit yung gemstone Ito yung gemstone. Mabibili mo siya sa grocer. Gemstone, ito. Gemstone of Transcendence. So, yun. And yung last na ginagawa ko, so, punta na tayo sa Portlox. So, dito papasok is 3. Crafting, savers, at saka collections. Dito, crafting ng dungeon entry. Pero hindi ko pa ginagawa tong crafting
Kasi ang dami kong dungeon. Ayun, ang dami kong dungeon, oh. Inuubos ko pa yan. Ayan. Daming dungeon. Ilang dungeon entry yan. Bukod pa yung binibigay ni Connor. So, dito, craft. Request craft. So, wala pa akong amity. And ituturo ko yan sa mga next video kung paano kayo magka-craft. Pero dito, ang target mo dito, pag crafting ng entry, Force Essence muna ito. Kasi 100 amity yan every success na craft. So, sabihin, kung makasampu ka, 1,000 amity ka na kagad. So, ang kukunin mo dito, it's either map part. Pero since mababa na ang value ni map part, dito ka na sa 1K. Kasi account binding yan guys kapag kakinrap nyo. So, ingat kayo dito. So, pag-aralan nyo kung anong dungeon talaga yung bababari nyo. Kasi ano yan account binding. So, hindi mo siya pwedeng ibenta. So, SOD yan, kinakrap yan. And then, sa Force Essence. Hanggang sa umabot ako ng 4K amity. Yan, 7M guys. So, kapag mag-upgrade core set na kayo, 7 million, then, easy 5K amity ito. Madali ito. Madali pa yan. Kaya nag-iipon ako ng upgrade core. Kasi pag dumating ako ng 4K amity, matic ito na gagawin ko. Para automatic 5K amity na kagad ako. Kasi sa upgrade core set pa lang guys, easy amity na kayo. Tulad nito. 5M. So, 3.5. Kailangan kasi maka 3.5 kayo no? 3.5. Pero since meron ditong Force Essence, so sa Force Essence ka na lang tumutok. Pero kasi mas mura kapag upgrade core set. Pero, yun nga, since magsusuicide din ka din naman ng ALS, dito na lang sa Force Essence. Magagamit mo pa yan sa wings. So, yun. Kinacraft ko yung dungeon. Ngayon kasi hindi pa ako nag-i-start kasi ituturo ko sa inyo paano ako mag-i-start ng crafting. So, DP. Ito, isa pa to. For example, ito, DP Yung DP is dungeon points. Ayan, 120 over 120 and then meron yung duration. So, yung dungeon points, makukuha mo siya every time na nakaka-complete ka ng dungeon. So, meron ditong dungeon exchange. Ito si Petisha. Pero hindi dyan, sayang. So, ang target ko dyan is itong si Hampiric Grocer. Punta kayo sa pinakababa. So, ayan. Dito ako nagtatambay. So, 170. Pero ang ginagawa ko dyan, mag-i-invest ako ng 5M. Yung 120 ko na DP points, dyan ko isasalpak, tsaka ko ibebenta. So, check natin as of na kung magkano yung dungeon. Itong DX Saber. So, click nyo lang Saber, DP Saber. DP Saber. Yung may laman, so 598. So, 5M is equivalent to 598. Pwede na rin, hindi na rin masama. Hindi ka na lugi. So, yun ang dyan. Kailangan lang may ALS ka, 5M. So, di na lugi, 598 kung i-convert mo sa gems. So, ganun siya kasimple guys. Sobrang simple lang guys, sobrang simple. So, dyan ako naglalagi. Madalas dyan, itong dalawang spot. Dito kay Hampiric, tapos kay Chloe, and then sa warehouse. Kasi may ginagawa ako dyan. So, next or yung last natin is yung collections. So, collections, ito na yung current standing. So, hindi ko pa inuumpisan ngayong araw yung collection. Pero meron na ako na complete. Ito guys. Pakita ko sa inyo complete. Ayan. So, napakadaming stats na complete na. And kung mapapansin nyo, nahati yung stats between PvP and PvE. Tapos, meron pa kayong normal stats. So, ipapaliwanag ko yan sa mga next video. Dahil pinaghiwa-hiwalay na yung stats. Kaya medyo nakakalito para sa isang player. Ngayon, dito, makikita nyo yan. Yung more options, click nyo. So, meron dyan nakalagay PvP attack, PvE attack. Tapos, dito, may PvP sword skill amp, PvE. Kasi yung PvP, guys, is person versus person to. Or player versus player. It means, during PvP, mga war, mga PvP, yung invites ng patayan kayo ng one-on-one. So, dyan papasok yung player versus player. And then, kapag PvE naman, ito yung mga nagda-dungeon. So, player versus environment kasi ang meaning nito. And, ito yung mga nagda-dungeon. Pasok ka ng mga dungeon. So, ganong stats. And dito, nakakalito yan. So, sobrang nakakalito. Kasi hindi mo alam kung sang forte ang karakter mo, kung magda-dungeon type ka ba na class or magpi-PvP na class ka. Kasi nahati ang stats.
Kaya ang ginagawa ko sa collection, kukunin ko is yung under ng upgrades. Kasi dito sa under ng upgrades is the normal stats. Ibig sabihin, for example, ito, nakompleto ko to. Defense plus 30. So, overall yan. Overall defense na dagdag yan. And then, tulad nito, core low. Hahanap lang ako dito ng mga may stats na defense. Yan. Tapos, ignore penetration, normal damage attack. Yan. Yung mga all attack, hinahanap ko yan. Kasi, kailangan ko yan kasi overall ang dagdag niyan. Hindi siya sa side lang ng PvP, hindi rin siya sa side ng PvE. Nasa gitna. So, soon ipapaliwanag ko yung difference ng dalawang yan. And kung saang linya ba kayo lilinya na class. Kasi hindi, kahit sabihin natin na malakas ka sa dungeon, pag nag-PvP, patay ka kagad. Kumbaga, may stats ka na pang dungeon lang, and meron kang stats na pang PvP lang. So, soon ipapaliwanag ko yan isa-isa. So, yun lang. And I hope na may napulot kayo dito sa aking daily routine, no? So, yan yung daily routine ko. 4 lang yan, guys. Receive the following, sorting ng items and potions, farming, at saka yung crafting, savers, and collections. So, the rest, bahala na kayo sa diskarte nyo. Pero yun yung diskarte ko day by day. So, last is yung kailangan may goal kayo per month. Since daily routine yung pinag-uusapan natin dito. So, sa monthly, at least nagkakaroon kayo ng progress. Para hindi kayo tunganga. Magiging tunganga yung character ninyo. So, kasi wala naging progress, no? For the whole month. So, yun lang, and see you on the next video, guys. Bye-bye. See you.